President Bongbong Marcos handang makipag-ayos sa mga Duterte? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Usapang Tito Manny. Nabasa ko po sa balita sa GMA News. Marcos open to reconciliation with Dutertes. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Monday disclosed that he is open to reconciling with the Dutertes. In an interview with broadcaster Anthony Taberna, Marcos was asked if he still wants to reconcile with the Duterte family. Sagot ni President Bongbong Marcos, "Oo, ako ayoko ng gulo. Gusto ko magkasundo sa lahat ng tao. Mas maganda. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan." Marcos said he wants stability in the governance. "I am always open to any approach. Na halika, magtulungan tayo. Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya." Dagdag pa ni PBBM, "Hindi tayo magkasundo. Gawin mo yung trabaho mo, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin. Tanggalin natin yung gulo." So, nakita nyo para kay President Bongbong Marcos, gusto niya magkaisa. Yan naman kasi talaga ang trabaho ng presidente, ang pagbuklo din ang bansa. So yung mga DDS dyan na hindi maintindihan ng sinabi ni President Bongbong Marcos, ay iba agad ang ipinakakalat. Nabasa ko tong post ni Joey De Viver at ang sabi niya, "Ayaw mo na ng gulo kasi talo ka na." Correction please. Ang talo, yung hindi na nakaupo. Sino ba ang presidente natin hanggang ngayon? Kahit na anong gawin ninyong panggugulo, pagpapakalat ng fake news, paninira, pang-iinsulto, pambabalahura, hanggang ngayon, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Kahit magsama-sama na kayong mga DDS, kayong mga kampon at aliporis ni Duterte, kahit na anong panggugulo, pananakot ni Sara Duterte, kaysa gusto niyang dumanak ang dugo sa impeachment, at kahit na sabihin yung talo si President Bongbong Marcos nung nakarang eleksyon, ilan ba ang nanalo sa alyansa? Ilan ba ang naipanalo ni Sara Duterte? Di ba 3 lang? Asan ang talo doon? At ang pinaka-importante sa lahat, si Sara na ba ang presidente ngayon? Hindi ba si Bongbong pa rin? Well, as far as I know, kasi paglisi ko kanina, si Bongbong pa rin ang presidente natin. So yung mga hindi nakakaintindi at hinahanapan kagad ng negative itong sinabi ni President Bongbong Marcos na handa siyang makipag-reconcile sa mga Duterte. Presidente po siya at siya ay presidente ng buong bansa. Marami pa pong mga Pilipino ang gusto ng katahimikan. Sawang-sawa na po tayo sa pamumulitika ng mga Duterte. Lahat ng issue, ginagawang politika ni Sara Duterte. Yan ang gusto nyo, di ba? Kayo mga vloggers, mga influencers ni Sara Duterte at ng mga Duterte. Tuwan-tuwa kayo. Gustong-gusto nyo na nasisira ang bansa. Gustong-gusto nyo ng bangayan. So sa tingin niyo, pwede maging presidente si Sara Duterte samantalang ang gusto niya ay patayan, gulo, pananakot, pagbabanta, bardagulan, pamumugot ng ulo, paghukay sa mga labi na mga namayapa na, yun ang gusto ninyong maging presidente. Kapag yan ang naging presidente, mas lalong hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Dahil ang gugustuhin ni Sara Duterte ay yung mga DDS lang, yung kampo lang nila ang dapat mamayani sa bansang ito. Na dapat iisa lang ang ating sinasamba at yan ay ang mga Duterte. Hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan. Hindi porket mabait si President Bongbong Marcos, inabuso nyo na ng gusto. So, nung una kong nabasa ito President Bongbong, gusto makipag-reconcile sa mga Duterte. Bakit? Minura ka na, binastos na ang tatay mo, sinira ang pamilya mo, dahil nakuha nila si Amy Duterte, si Amy Marcos. Sa bagay, okay lang, kunin nila si Amy Marcos. Pare-pareho naman sila ng mindset, ng wavelength, ang sirain ang bansang Pilipinas. Dahil kung gusto nila, tulad na sinasabi ni Amy Marcos, na ang kanyang pinaglalaban ay ang Pilipinas, hindi ganyan ang asta ninyo. Kahit na ayaw nyo sa presidente, dapat makipagtulungan kayo sa presidenteng ito dahil ang nasa isipan ninyo ay ang interes ng taong bayan. Hindi Ang interes ni Amy Marcos ay maisalba si former president sa dahig. Maiuwi dito yung dating presidente. Huwag ma-impeach si Sara Duterte. Si Sara Duterte, ang gusto, maibalik ang tatay niya na napaka-imposibleng mangyari sa ngayon.
So, sa pagkakakulong ni dating presidente, naghahasik ng gulo at lagim si Sara Duterte. Pero dahil presidente si Bongbong Marcos, yun ang kailangan niyang gawin as much as possible. Siya ay ready pa rin makipag-reconcile. Pero sigurado naman tayo, hindi makikipag-reconcile yung mga Duterteng yan. Dahil ang gusto nila, mapabagsak si Bongbong Marcos at ipalit si Sara Duterte. Kaya nagsanib puwersa nga si Sara Duterte at si Amy Marcos na kung tawagin ngayon ay Dumi, Duterte, Amy. Sa tingin niyo, kaya ng dalawang to pabagsakin si President Bongbong Marcos? Not a chance. So kung sino man itong nagsulat na to, na kaya daw nakikipagkasundo si President Bongbong Marcos, ay talo na siya. Mag-isip-isip ka nga mabuti kung sino ka man. Talo, siya pa rin na nakaupo. Ang talo, yung napabagsak na ng mga Duterte, si President Bongbong Marcos doon. Magkokonsida ko na talo na si President Bongbong Marcos. Pero kahit na open si President Bongbong Marcos makipag-reconcile sa mga Duterte, meron naman po siyang isang babala. Sabi niya, hindi tayo magkasundo. Gawin mo yung trabaho mo, pero wag na tayong nanggugulo. Sino kaya ang pinatatamaan ni Bongbong Marcos? Hindi kaya si Sara Duterte? Na sa pagiging desperada na, ay talagang patuloy na naghahasik ng kaguluhan. Ito pa ang pagtatanggol ng mga DDS. Sabagay, supporter ka avid fan ka blind follower ka Kahit na alam nyo ng mali, kahit na nagdudumilat ang mga ebidensya tungkol sa confi funds, sa anomalya sa DepEd, sa pagmumura, sa pagbabanta, para sa inyo, santa pa rin itong si Sara Duterte. Kahit nakitang-kita na ang kanyang pakay ay ang manggulo. Hindi ba sinabi niya? Sisirain ko kayong lahat. Totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, basta masira ko kayo. Yan, tuwang-tuwa kayo sa ganyan. Pero tulad nga ng sinabi ko, kahit na gusto ni President Bongbong Marcos makipag-reconcile dahil trabaho niya ang pagbuklodin at pagkaisahin ang mga Pilipino, meron naman siyang sinabi. Dahil hindi tayo magkasundo, gawin mo yung trabaho mo, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin. Tanggalin natin yung gulo. Sino ba ang pasimuno ng gulo sa Pilipinas ngayon? Hindi ba sinimulan yan ni dating President Rodrigo Duterte? Umpisa pa lang ng kampanya, nanira na siya. Meron tayong presidenteng bangag, nagko-cocaine. Samantalang yung anak niya, katandem ni President Bongbong Marcos. At pinagtanggol ba ni Sara Duterte si Bongbong Marcos nung kampanya? Sinabihan ba niya ang tatay niya na, "Tay, wag mo namang gawin yan. Mahiya ka naman, sinisira mo yung katandem ko. Ako, anak mo, ang katandem ni Bongbong Marcos. Wag mo naman siyang ganunin." Wala tayong nakitang pagtatanggol. Kaya naman pala, walang pagtatanggol. Dahil ito ang balak nila. Kaya pala ang Amy Marcos hindi magawang ipagtanggol ang kanyang ading niya kano Pero yan ba ang trato ng manang sa kanyang ading? Kaya sa tingin ko, planado yan ni Amy Marcos at ni Sara Duterte. Sisirain nila si President Bongbong Marcos dahil gusto nilang iupo si Sara Duterte. At hindi malayong mangyari. Kaya ganito ang asta ni Amy Marcos, baka nangangarap siyang maging Vice President ni Sara Duterte sa 2028. So tandaan po natin, lalo na kay mga DDS na hindi nag-iisip basta makapag-post lang ng comment. Si Bongbong Marcos pa rin po ang presidente. At kahit na gusto niyan makipagkasundo, meron siyang babala. Huwag na tayong nanggugulo. Sino ba ang mga nanggugulo ngayon? So ang ibig sabihin niyan, magiging mas mahigpit na or mas mabagsik na si President Bongbong Marcos ngayon. Then makikita ba natin sa mga darating na panahon na magiging mas mabagsik na si President Bongbong Marcos? Ito ang naging sagot ng Pangulong Bongbong Marcos sa tanong sa kanya ni Kato Nying sa pasilip sa isang podcast na may pinamagatang Pagkatapos ng Halalan, kung saan sasagot ang Pangulo sa mga isyu kaugnay sa ating bayan. Sa isang pasilip sa video clip ng podcast, sinabi ni Anthony Taberna o Kato Nying sa Pangulo na nararamdaman nitong may gustong gawin ang Pangulo ngunit hindi magawa sa kadahilan ng masyadong mabait ang taong to, at dito na sinagot ng Pangulo ang siguro dapat nga talaga
mas maging mas mabagsik talaga. Abay, dapat lang naman. Dahil inaabuso po nila ang kabaitan ng ating presidente. May hangganan ang pagiging mabait. Kahit yung pinakabanal na santo, kapag araw-araw kang binabakbakan ng mga kalaban, mapupuno at mapupuno ka talaga. Ikaw ba naman ang murahin, akusahang kang bangag, at hindi lang si President Bongbong Marcos pati daw yung mga anak ni President Bongbong Marcos ay mga adik. Bastusin ang pamilya mo, bastusin ang tatay mo, ipapapatay ka ang asawa mo at ang pinsan mo, ipahuhukay ang labi ng iyong ama at itatapon sa West Philippine Sea. Sinong anak ang hindi aalma, lalo na at binabastos na ang pamilya mo, lalo na kung ang binabastos ay ang dating presidenteng Ferdinand Marcos Sr. Well, sa bagay, meron tayong kilala na isang anak na walang pakialam kahit na binalahura na ang kanyang ama. At yan po si Amy Marcos. Hindi niya maididena yan dahil wala tayong narinig kahit na isang pagtatanggol ni Amy Marcos or pinagalitan or pinagsabihan niya si Sara Duterte kung bakit naman umabot sa ganung bastusan at pagbabalahura sa kanyang ama. Yung pala, magtatandem silang dalawa ni Sara Duterte na tatawaging dumi. Sila ang dumi sa ating lipunan ngayon. At dahil sa tingin ko, sobra na ang pangliliit ni Sara Duterte sa pamumuno ni President Bongbong Marcos. Bulag na lang kayo kung hindi nyo nakikita yan. Masyadong minamaliit ni Sara Duterte si President Bongbong Marcos. Kaya kung ano-anong drama, pamumulitika, paninira, pagmumura ang kanyang ginagawa. Dahil para kay Sara Duterte, ako si Sara Duterte ang pinakamagaling sa lahat and I can get away with anything. Lahat ng gusto kong gawin, okay lang. Lahat ng gusto kong sabihin, okay lang. Dahil wala naman silang ginagawa laban sa akin. Maghintay tayo ng impeachment. At kung sakaling maabswelto man itong si Sara Duterte, malalaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung sino sa mga senador natin ang taksil sa bayan. So, makakakita na nga ba tayo ng mas mahigpit na pamumuno mula sa Administrasyong Marcos ngayon? Well, sa tinurad ni President Bongbong Marcos na dapat nga talaga mas maging mas mabagsik talaga. Kasi masyado ka nang inabuso ng mga kalaban mo, President Bongbong Marcos. Okay ang maging mabait dahil tatak mo yan Tatak yan ng pamilya Marcos. Mula kay Apo Lakay, kay dating First Lady Imelda Marcos, hanggang sa pamilya ni President Bongbong Marcos. Well, siyempre, huwag niyo isama si Amy Marcos dyan. Dahil hindi nga ba, isa sa pangliliit ni Sara Duterte kay President Bongbong Marcos ay yung wala siyang nakikitang nagawa ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Wala daw nangyayari na pag-iiwanan daw ang Pilipinas. Kaya ang sabi ni Sara Duterte kay Bongbong Marcos, wala kang achievement. Pero ang sagot daw ni President Bongbong Marcos na presidente pa rin hanggang ngayon, asan ba tatay mo ngayon? Well, hindi naman po naganap ang ganyang pag-uusap. Yan po ay tingin lang ng ating mga kababayan na kung walang achievement si President Bongbong Marcos, nasan si Kibuloy? Nasan si Duterte? At tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Kayo po, dapat pa bang makipag-reconcile si President Bongbong Marcos sa mga Duterte? At dapat bang isang tabi na ang pagiging mabait at maging mabagsik? Ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te aglina.